Oh, good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel na ang inyo po lingkod. So today is March 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Avila Towers, sa may Sola Drive, bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Ayala Malls sa the 30th. Sa may Meralco Avenue, Barangay Ugong, Pasig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Sabi nga na magtaas din sila. Sigurado po yun, Igan, kasi yung ating namang mga raw materials and inputs para doon sa pag-produce ng kuryente, mga imported din na galing doon sa labas like oil, coal, and liquefied natural gas. And based na doon sa forecast ni Secretary Garin ay around 16% ang itataas ng presyo. Mataas So, yun. Mataas po yun. Lalo na po dun sa mga katulad nating ordinary consumer lang na umiikot nga po yung pet natin sa paghahanap ng pambayad kada buwan. Totoo naman. Sa kanya na hindi pa nag-i-epekto yung 15%. Okay, para mas maintindihan po, Mr. Bahi, ng mga nakikinig po sa atin na nagko-compute na dahil sa dami ng mga pwedeng tumaas. 16%. Sa 200 kilowatt hour, halimbawa na konsumo, magkano itataas nun pag 16%? Ma'am Connie, sorry, nawala po eh. Sa kunyari 200 kilowatt hour po ang nakukonsumo, magkano ang 16% na itataas pagka ganun po ang kumaga ang nakikita nating taas sa kuryente? Ako, pasensya po Ma'am Connie, wala po akong available na data po agad at Okay, kung paano okay lang po po. compute yan. Pero mataas, Pero mataas. kung ikaw po ay mayroong siguro pwede po tayo mag-estimate kung meron po tayong around sa mga 200 kilowatt hour kada month yung ordinary na consumer. Meron pong 2,000 po na binabayaran yan. So, kung magiging madadagdagan po ng 500 hanggang 700, sa estimate ko lang po. Opo. Napakalaking bagay po yung 7. Ako nga po pag tumataas na ganun sa 200, sumasakit na. So, yun po ang posible or baka mas mataas pa po. Dahil kasi hindi lang naman po kuryente ang tatamaan yan, iba din iba pa pong mga produkto. Okay. Parang partner, tama ba? Kung sa petroleum may excise tax on VAT. Sa kuryente ba, ang kuryente dapat, may nakikita ba kayo parang hidden charge dyan na pwede naman, baka pwedeng kalawin para hindi ganun kalaki din ang epekto sa presyo ng kuryente? Apo, ang binabanggit po ni DOE Secretary ay yung DOE po sila ay wala pong power para magdikta kung ibababa yung presyo ng gamitin. Pero dito naman po sa kuryente, through doon sa Energy Regulatory Commission, ako pong nakikita ko po, yung nakikita po ng kuryente dapol, yung mga taxpayer ay diretsong pwedeng ma-decisionan ng ERC. Katulad po, halimbawa, yung taxes at mga collect sa mga charges natin na nasa bill like Sweet All, yung JEA All, o yung universal charges. Alam po natin ang mga mahalaga po ng mga charges yan. Ang problema po, mataas na nga po yung presyo ng kuryente natin. Pero bakit po sa mga consumers na siya ipinapataw? Bakit sa ating pa pinapataw? Hindi mo ba ang trabaho ng ating pamahalaan na maghanap ng solusyon? Kasi kumapit na po ng ERC sa ng DOE na gawing affordable yung presyo ng kuryente. Ay ba? O, eto bakit po ngayon tayo na ngayon second sa highest sa Asia, sa second tayo sa pinakamataas na Sa Asia? Southeast Asia po. Asia, wow. Sa Southeast Asia tayo ang second sa pinakamataas sa kuryente, second po tayo sa Singapore. So, ibig nabanggit mo mga tax na yan, kahit alisin yan o bawasan, hindi makaka-apekto sa supply ng kuryente. Hindi po kasi yung kunyari yung feed all po tsaka yung JEA all,
yan po ay mga additional charges para papunta yan doon sa mga renewable energy. So, yan po ay parang mga siguradong fund yan para siguradong mayroong bibili doon sa produkto ng mga companies na nagpo-produce ng renewable energy. Oo, yun nga. Kung po ako dito, bilang may bahay, oo. Ang 200 kilowatt hour equals 2,634. Pag tumaas po daw ng 16% yan, itong computation ko ha, para po sa mga expectation, i-correct nyo na lang ako. Para may additional 421.44. So ang kalabasan po niyan ay 3,055.44. Oo, di ba? Opo. So, parang ginawa niyo po, Ma'am Madam Connie, ay ginumpit niyo po yan sa 13 pesos per kilowatt Yes, hour. tama ka dyan. Kasi per kilowatt hour po nasa 13 mahigit di ba? Opo, mga 13.70 po yung huling check. 13.17, tama. 13.17 po po. Opo. So, hindi biro yan. Oo, 412. Oo. So, napakahirap po. Itong ganito, pati yung, may sinasabi sila partner kasi pati yung logistics cost, hindi na maintindihan naman yun ng ordinary mga. Ano naman yun? Diba? Logistic cost. Opo, kasi pabiyahe niyo po yung mga produkto yun. Yung mga yun. So, pangpasa pa. May mga transportation po namin, tapos may mga services po na dadaan. Pero, Kailangan. ang kuryente.org ba, meron ba kayong materyales na pwede ipakala sa publiko paano naman magtipid sa kuryente? Pero naman po, kami naman po, yung sunod na rin naman po namin yung binibigay ng DOE. Kasi po, siyempre expert po yan. Sila po yung meron ng mga data para dyan. Pero basta naman sa kuryente dato, nagpo-promote din po kami ng DIY solar sa mga bahay. Okay. So, para ang purpose po natin dito, siyempre, bukod dun sa meron kang atrasan, kung sakaling nag-collapse yung supply ng grid po. At kung meron ka naman mga install na mga solar setup, like maliit lang DIY, pagka tumaas, medyo hindi ka masyado, may kaunti kang shield. Kasi hindi mo na siya tinaktakay Meralco. Nandun sa tayo. So yun po yung aming diretsong pwede may share. Maghanap ng ibang source of energy. Opo. Mix energy rin tayo sa bahay. So, Tipid-tipid wala ang hirap daw kasi ngayon magtipid lalo na mainit na ang panahon. Di ba? Yung mga dati nating ginagawa na electrification o kaya mga electric fan. Yan ho, kumukonsumo ng malaki rin, di ba? So, ano pa ang inyong pwedeng mabigay na tips kaya doon sa pagtitipid din sa mga appliances? Huwag po talagang worried po kami dyan, lalo na ngayon yung sa mga ventilador po, talagang wala ka pong magagawa. Kasi kung mainit talaga tapos meron pang bata, meron pang citizen, or meron pang pasyente, ano pong gagawin natin? So, kailangan talaga siyang so, siguro yung sinasabi kasi ng DOE dito sa paraan ay para kailangan panatilihin kung malinis ang iyong mga ventilador para magpalakas ang bugas at mag-stress yung hangin na may trigger mas malamig. Tapos, pero yung iba po, wala ka po talaga magagawa. Kailangan mo gamitin yung aircon. Kailangan mo lagi papalinis. Pag lagi ka naman malinis, babayad ka rin. Tapos may nagkwento sa akin kung mamamalansya ka sa gabi kasi konti lang daw yung kumukonsumo sa gabi. Tama ba yun? Pwede rin po ang higa. Kasi po ang pinabanggit nila, dahil base load lang ang gagamitin nun, pagka gano'n na oras. So, hindi mataas yung presyo na yung halaga ng source ng energy mo. Ayun, mga nanay sa gabi. Opo. Yung mga nanay naman, ano na yan, sanay na yan sa mga tips di ba? So, pwede, kung okay po sa inyo, maglalaba po kayo. Gagamitin mo yung washing machine ninyo sa gabi. Gabi. Pwede naman, mas presko pa. Di ba? Magpahinga kayo sa umaga kasi mainit naman. Tapos isampay mo ng madaling araw. Oh, pero hindi ko po alam kung gaano ka-practical yun dun sa mga nanay na mayroong mga anak at mga estudyante na pumapasok. Puyat pa eh. So, Pwede Tapos, yung i-relievo na lang siguro sa mga anak din. yung mga tatay siguro. Diba? Oo. Pero, so yung mga challenges po yun kung yung mga magulang po ay naghahanap po ay sa umaga. So,
ay isang ng maghapon, tapos Para-paraan kailangan talaga. magpahinga. Oo. So yun po ang challenges. Sir Bas, baka pwede magtulungan tayo sa kuryente.org. Baka pwede pa ibaba naman ang presyo ng solar. Ayun ka. Kasi ang mahal ng solar eh. Eh, ang laki may tutulong nito, lalo na summer. Oh. Oo. Meron ba kayong ika nga yung pagkilos dyan para paibaba ang presyo ng solar energy, Sir Bas? Hello, sir? Sir Bas? Nawala si sir. Okay. Nangyari. Uy, pero totoo yun, partner, maganda yung, suggestion. Diba? Mahal Mahal kasi. yung at saka hindi rin, Naghanap tayo alternative source eh, tas mahal. gusto ko rin, Hello? ayan na si sir. Sir Bas, Okay. tapagin ko yung kuryente dark, wala ba kayong magtulungan tayo, maibaba yung presyo ng solar energy? Ang proposal namin sa Igan, kasi uma-attend po kami doon sa Committee on Energy doon sa may Just Transition na bill na ginagawa po siya. So ang mungkahi po namin ay magkaroon ng concrete na support yung government para doon sa mga nagdi-DIY solar. Oo, yun. Maaaring sa forma ng mga trainings o kaya magpo-provide ng mas mga murang Materials. ng mga equipment. Oo. Pero sa ngayon po kasi ako, umu-order po talaga ako sa social media, sa online eh. Mura ba sa online? Tsaka safe ba yun na ikaw lang magdi-DIY? O do it yourself? Di ba parang yung panel doon, tatabi-tabi mo lang, ganun ba? Hindi po, pero may mga basic po kasi ng mga technical Ah. na pangangailangan yun na skills yun. Ano experience mo na simulan Wala mo na? po doon sa pagkukompute hanggang doon sa mga yung para kasi may safety rin po yan eh. So yung mga sizes ng mga wirings mo, yung specific specs ng mga equipment na gagamitin mo. So kaya kami sa kuryente.org, sisikap din po kami naintindihin yan. Nakikipagtulungan din po kami sa ilang mga technical expertise. Oo. Kasi tingin namin kaya ng mga Kaya rin naman. sa bahay. Alam mo, partner, ito, share ko lang ang mga ibang mga countries, no, kahit na yung mga developing countries like India, halimbawa, nag-shift na sila to solar energy. Pero ang pinakamalaking nag-shift na, more than the US ay China. Nasa solar na sila. Kaya mapunta na siguro tayo doon talaga. Sir Bas, salamat, ingat ka. Opo, Thank you po. Sir Igan and Ma'am Cody, salamat po. National Coordinator Kuryente.org, si Ginong Bas Umali, natin sa oras. Alas 9:50. Ito, punta naman natin ang Department of Economics sa Ateneo de Manila University. Si Dr. Sir Percival Peña Reyes, Assistant Professor. Professor, Igan at Connie, magandang umaga. Morning po. Magandang umaga po. Ayan. Yung mga tagapakinig. Thank you po. Makatulong tayo sa ating mga Yes. kababayan. Kayo ko ay nagsabi, hindi ba na hindi enough o hindi sapat itong 60-day buffer para po sa ating oil reserves. Paano ko at naisip nyo na dapat 90 days ito? Ano bang magiging benepisyo niyan sa atin? Okay, no? To understand price natin, target out of our internal and supply side. That's why merong prescription itong international energy position. Totoo yan. Like the problems, yung arsenal natin limited. Okay. Salamat po. Dr. Peña Reyes, ingat po kayo. Salamat po sa pagpapaliwanag at sana Masakit na umaksyon. katotohanan yan. Nakikita natin kakulangan, no? May magawa sila. Ingat po kayo. Yes, Thank you po, sir. Assistant Professor, Department of Economics, Ateneo de Manila University, Dr. Sir Percival Peña Reyes. Again, babalik Sayang, tayo, no? dahil nakita na pala nung araw pa yung problema. Walang inaksyon yung mga naunang DOE. Totoo yan. Diba? At saka, Dapat hinanapan ng facility yung storage ang impact na 90 to 100 days. Totoo yan. Bakit nagandang patiling 60? yun pala yung standard. Oh, 90. Di ba nagulat din ako international standard pala yun. Pero sa ngayon, ang talagang bumabalik-balik sa atin, partner, malaking dagok itong Malaking korupsyon. dagok. Oo, yung Bakit? dagok ng Hindi ba korupsyon. malaki ang komisyon sa pagtayo ng storage? Ay, baka wala sa kanila. Ay, Balita Ali! Tuloy ho ang ating balitaan sa Balitang Hali, 11 a.m. sa GTV. Babay na po, susunod si Max Susan. Oras natin alas 9:59. Ito ang manunuan. Walang personalan. Laban na. Fake news. Dapat. Totoo. Petroleum product. This time, ang pinag-uusapan is to regulate, no? To be able to monitor and control the repercussions or the effects of this international crisis. I think this time,
we need really the government to come in to make sure that the prices of commodities, if ever it will increase, because it's increasing already, will not be too dramatic so as not to paralyze or dramatically affect the economic activity in the country. But you are correct, Rika, in your observation. Even with the deregulated system, it is really our observation. Dikit din ang price. No? Well, that is not our intention. With the deregulation of the petroleum products, we are anticipating there will be stiff competition, and with this competition, there will be decrease in the price of petroleum products. But that is not what is happening. So I think we should focus more on the regulated system so as for the government to have the power to control really the price of commodities with the end of protecting our local economy. Opo, sige po. So, gusto ko po ba, kung Shinky na may utang na loob sa asawa ni Bibi Sara? Biglang naging showbiz. 8 billion pesos po ito. May katotohanan daw po ba ang pinanggagalingan ng report nito? Ito po yan, that's not Diba sinagot nila yan during the 2025 election, no? Kasi I first heard about it during our campaign in Batangas. I will just reiterate what I said. If the Vice President can show me an entry of appearance or any pleading showing the participation of their lawyer to the fabricated rape cases of my husband, I will address yung sinasabi niyang utang. But right now, medyo mahirap maintindihan. I went over the records, and nowhere from the records of the rape case of my husband show even the slightest participation of their lawyer, no? Yun lang naman hinihiling ko. With courtesy to the Vice President, but please help me understand yun pong pinagmula nitong 8 milyon na utang. Okay. Because if they're saying that sila yung naging abogado, dapat merong entry of appearance. Dapat may pleading which will show their representation of my husband. But as I have said during the 2025 campaign, it was Attorney Milo de Vega who was my counsel of record, my husband's counsel of record. And he was assisted by my two good friends from Batangas, Attorney Johnny Magpoo and Attorney Bong Panganiban. No? So, yun lang. I hope you will help me understand kung saan nanggaling yung 8 milyon at pagkakaon. Opo. Thank you for clarifying that, Coach A. Nagpadala rin po kami ng invitation sa Office of Vice President para po sa issue nito, just to clarify things from her end. But thank you so much for your time and your focus po na pagsasama po sa amin. Ingat po kayo sa biyahe pang Shinky at South. Sabi po namin kayo galantagan soon. And we hope to see you on March 16th. Thank you. I just wish to add, no, Peter and Rika, yung personal issue namin should not be mixed with the issue of impeachment. Because the Filipino people deserve an orderly and organized proceeding in this impeachment complaint. And whether it is true or otherwise, the allegations about utang against us, against me, it should be addressed by us alone. And it should not be mixed in the issue of impeachment proceedings. Understood. Thank you. Congressman Jinky, maraming salamat po. And again, the Justice Committee will consequently meet on March 16. Tama po ba yan? March 16 should be the last
day for the Vice President to file her answer. Yeah. So if she will not be filing an answer, because it has been our intention to not to delay the proceeding of impeachment, I am inclined to continue the hearing from March 17 onwards. Very clear. March 17. All right, Representative Chiki, thank you so much for your time and for clarifying an array of matters and issues. And again, maraming salamat po at we'll talk to you again soon. Thank you, at magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers. Opo, thank you din ma'am. Late na kayo, 10 o'clock. Maaga pa. Maaga pa pala. Salamat 3 po. o'clock pa ang session namin. Opo, thank you po. Ingat po. Yeah. Ating Chairperson ng House Committee on Justice at Batangas 2nd District Representative Congresswoman Jervil Jinky Luistro, ating nakasama kabayan. Susunod na with Johnny Bonapay, nakasama niyo po ni Calastro. Mr. Buski. That's our overtime. All right, tipid-tipid. Good night. Sina Peter Buski at Rica Lasso sa Balita Batan. Balita Batan. Balita Batan. BBLM, lagi patuloy, lagi senta ng bawat pwede magkakasagtan malmalang gasolina eh. Ba't ng konti? Oo, ano naman? Mga tipid-tipid na, mga tipid-tipid na alam mo, binabasa ko, ang dami nito eh. Abay, medyo, mga practical na baka minsan na-overlook natin. Totoo. Kagaya niya sabi nito, umalis ka ng maaga. Alam mo, talagang pag ang traffic, grabe kumain niya ng... Kanina lang, maaga pa, traffic na huwi papunta Makati. Totoo yun. Napaka-practical tip nun. Adjust, sagahan mo alis. Isa yan, di ba? Oo, baka ito yung mga dapat nating nagawa dati pa, pero na-overlook na natin. Pero ngayon, ay sige, kung ikaw hindi nasasaktan, edi tuloy ka, pero kung nasasaktan ka, pakinggan mo yung sasabihin namin. Papatulong tayo sa mga nakakaalam niyan. May mga bisita tayo mamaya. May makakausap tayo, isang car enthusiast, at mayroon tayo makakausap mula sa Automobile Association of the Philippines. Yes. Pero bago yan, ito muna ang ating double D, bagong-bagong balita tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Ilan tsuper ng pampasaherong jeepney hindi na muna papasada dahil sa malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw. National President ng Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO nananawagan sa pamahalaan na ibigay na ang higit na 3 piso na dagdag sa minimum na pasahe. Pag-amyenda sa oil deregulation law dapat nang gawin para sa unbundling o malaman ang pagpapresyo ng mga oil companies sa mga produktong petrolyo ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Philippine National Police nakaalerto kaugnay ng unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas, March 11. Pilipinas, wala pa rin balak na muling sumapi sa International Criminal Court o ICC ayon ho yan sa Malacanang. Aprobadong bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa komite sa Senado. Mas malawak ang saklaw sa bersyon na aprobado sa komite ng Kamara. Ayon kay Senador Risa Ontiveros. Yan ang ating mga headlines. Taga tayo ng mga report sa mga kasama natin, ang Department of Agriculture. Sisimula na ang pamimili ng sibuyas sa Mindoro kasunod ng inaasahang anihan. Ayan, nako, para naman kawawa din kasi mga magsaka natin. Alan Gatos, detalye. Sisimula naman ng Department of Agriculture o DA ang pamili ng sibuyas sa Occidental Mindoro kasunod ng inaasahang harvest season sa pamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI. Sisimula na nila pamili ng aanihing sibuyas ng mga magsasaka sa Mindoro upang hindi bumagsak ang presyo nito. Ito ay matapos ng inspeksyon sa WPI Cold Storage Facility na kayang mag-impact ng 380,000 na sako ng sibuyas simula kasi ngayong Marso hanggang Abril, kasagsagan ng pag-ani ng mga sibuyas sa Mindoro. Personal na in-inspeksyon ni FTI President Joseph Lo kasama si Occidental Mindoro Provincial Agriculturist Engineer Alrisa Subiri at San Jose
sa Municipal Agriculturist Romel Castangan ang cold storage na mag-ooperate na ngayong araw. Maasa rin ang DA na hindi na mababara sa mga magsasaka mula sa inaaling sibuyas at sali may kikita ngayong harvest season. Ang Pulsarang Gatos ng GMA Sporadyo, DCWB, dapat totoo. Kay DepEd, nagpaabot ng pakikiramay sa estudyanteng nasawi sa Taguig City. Ididetalye ni Mark Macalala dyan. Mark? Mabalasin sa Tibong Paksa, nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education sa pamilya ng isang estudyante na nasawi sa Taguig City. Dahil nalabas na pahayag ngayong araw sinabi ng DepEd na pinagkanan nila ngayon ang kanilang mental health crisis response mechanism. Kaugnay nito, binisita na rin ng mga miyembro ng Executive Committee o EXCOM ang paaralan ng nasang estudyante para i-monitor ang sitwasyon at iyakin ang hangganang suporta sa school community. Nakipag-ugnay na rin ang kagawaran sa mga kinakaukulang field office. Samantala sinabi ng DepEd na nagpabot na rin ang kahandaan ng Office of Taguig City Mayor para suportahan ang mga apektado ng insidente. Ayon sa DepEd, pati din ang pagiging sensitibo ng issue at kinikilala nila ang mga paraan para tugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at mga guro na nakararanas ng problema sa mental health. Sa ito mangginang magbigay ng ilang pang detalye ang DepEd sa kinasali ng estudyante. Umilit din sila ng privacy sa pamilya ng biktima. Ang inyong kapuso mas makalala sa GMA, Super Radio, DCWB, dapat totoo. Alas 10 ng umaga ang oras. Usap tayo. Super Kwentuhan with Mark and Susan. Yun hong usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may cherry fruit syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikiting with proper diet and exercise. Meron pa yung lysine, taurine at essential vitamins. Kaya ho sa bawat compliment sa height nila, syempre proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang cherry fruit syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May feel of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Talagang fantastic ang pasok ng 2026. Number 1 sa buwanang Enero ang CMA Radio sa Mega Manila ayon sa ACP Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 46.8% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MX. Sa pagitan ng mga OFW at empleyado ng Migrant Worker Office sa Bahrain, pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos Jr. Iyan ang report na kumpirmado sigurado mula kay Christian Yusores. Christian. Dahil naiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ang viral video ng isang insidente sa Bahrain kung saan hindi magandang naging pakikitungo ng isang empleyado ng Migrant Workers Office doon sa mga OFW na humihingi ng tulong. Sa press briefing sa New York, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Pierre Castro na hindi nagustuhan ng Pangulo ang nangyari sa video at nagalit para sa mga OFW na humihingi ng tulong dahil sa naranasan nilang pagmamaltrato na mula pa sa isang public servant. Ayon kay Jose Castro, agad inatasan ng Pangulo sa Department of Migrant Workers Secretary Handayo Pactaga na imbestigahan at aksyonan ang insidente kinasangkutan ng MWO employee na si Anthony Aliermo. Sa ngayon ay nirecall na anya ang kanyang home care office habang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Ikinsihin ni Castro ang utos ng Pangulo na tulungan ang lahat ng mga Pilipino, kabilang na ang mga OFW na naiisip na nangyayari sa Middle East. Iginit din ng Malacanang na hindi dapat umabuso sa kanilang kapangyarihan ang sinumang public servant at walang dahilan o pagyayabang o pagwawalang pahalan sa mga kababayan. Mali ni Castro, voluntary na lamang na magtulong sa trabaho kung walang nais na magbibig sa mga kababayan ay wala kanyang buwang sa administrasyon ang sinumang tao walang puso sa pagsisilbi. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste.
Ang galing-galing. Ito pa, isang report. Pangulong Marcos Jr. hinimok ng mambabatas. Ng mga mambabatas na i-certify bilang urgent ang fuel tax relief bill. Yan naman ang balitang iyating sa atin ni Pamela Vasquez. Tab? Yes, dahil tayo naman silang panukala na magkaroon ng automatic suspension o kaya kabawas sa excise taxes sa panahon ng pandaig sa taxes ng mga produktong petrolyo. Sa pamamagitan naman ng House Resolution 851, hinihimok ang Pangulo na isa prioridad ng mga panukalang dahil sa magpatukan o bawasan sa fuel o petroleum products. Sa harap nito ng tension sa Middle East na malaki ang naging epekto sa global supply na dahilan ng panatiling sa presyo sa pagkain, kuryente at iba pa. Higit nila ang bagong General Party Representative Robert Nazario ng sulong ng mga panukala, magkakaroon ng tinatawag na calibrated mechanism para sa pagbigay sa ganitong panahon. Ilinaw naman ang kongresista na hindi o blanco suspension at hindi designated o unti-unti para maging proportional sa pinagtaas presyo ng pag-ibig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang rasipasyo sa mga taga-Magno, CNN. Thank you very much, Randy Magrol, Pamela Vasquez. Panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magbawas o magkansila ng excise tax sa produktong petrolyo, inihain na sa Senado. Yan ang ibibigay sa atin ni Robert Mano. Robert? Dati naghain si Senator Lawrence de Cabra ng panukalang batas na layo sa pwede ng excise tax o fuel price act na magtatataas ng fuel tax certification sa ganito na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspendin o bawasan ang parehong excise tax at value-added tax sa produktong petrolyo. Binibigyan ng panukala ang Pangulo ng rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DPCC at konsultasyon sa Department of Energy ang kapangyarihan suspendin o bawasan ng excise tax at VAT sa regular gasoline, unleaded, premium gasoline, diesel, fuel oil, kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Maaaring sumagalang hanggang 10 araw ang suspensyon o pagbabawasan at maaaring palawin ng karagdagang 10 araw kung magpapatuloy ang kondisyon. Otomatiko naman matatapos ang sulong kapag bumaba ang presyo ng tubo sa tinakdang threshold sa loob ng 30 magkakasunod sa araw. Upang matiyak naman ang transparency na atasan ang DOE na magsumite ng buwangang ulat sa Kongreso at pagkathala ng mga acting online hinggil sa pandaigdigang presyo ng langis at epekto sa kita ng pamahalaan ng anumang suspensyon ng pagbabawasan. Kailangan din magsagawa ng palagiang review sa $80 o US dollar threshold na maaaring magkumilang ang 10% alinsunod sa pampusimong konsultasyon kasama ang mga stakeholders mula sa transportasyon, agrikultura at industriya. Pinagbabawal din ang panukala ang hoarding, profiteering, cartelization at kapaano ng manipulasyon sa merkado ng petrolyo. Ipinililigatan ang panukala ay nagtatagpuin ng balanse sa pagitan ng fiscal responsibility at agarang proteksyon sa ipunan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Bago Patrol Robert Mano, CNN. Thank you very much, Robert Mano. Mga e-trike drivers sa Pasay City nakakambari sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayan ang balitang kumpirmado mula kay Jules Legaspi. Dahil naman hindi nagpapakarga ng diesel o gasolina, aminado ang mga driver ng electric tricycle sa Pasay City na posible pa rin silang maramdaman ang epekto ng oil price hike. Maliwanag kasi ng mga driver na sina Abel at Alvin, maniguradong singil sa kuryente na ang susunod na tataas ng presyo. Nila, 50 pesos kada oras ang kanilang ibinabayad sa pag-check sa baterya ng kanilang e-trike. Nakaraniwan nila sila charge ng 5 oras kada araw. Ibinabawas anya ito sa kanilang kita na minsan ay umaabot lang ng 5 hanggang 600 pesos. Pakinggan natin ang bahagi ng ating panayam sa kanila. At hindi naman yung lupa natin yung e-bike namin pag wala kami karga. Yung sa battery namin, siyang oras, 50. Kung tataan yun, patas yung bayad na kami nang kawawa na wala kami magbayad o wala kami pasayro. Nauna na ipinaliwanag ni Meralco Health Tourism and Economics Director natin na posibleng sa April pa maramdaman ang epekto ng gulo sa gitnang silangan sa singil sa kuryente. Sa kabila nito, kumpinsido rin silang mahina ang epekto nito dahil cool at liquefied natural
natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna po samantala. This is John Parenda, Filipino Channel. Ang inyo pong nagpuntaan po. At saka manok o mga itlog, gano'n. Yes po. Sa supplier po namin ng egg, from RG po, nag-additional na po sila ng 5 pesos per tray. So medyo malaki rin po ito. So, chicken kung marami, kahit 5 piso lang yan, makasakit pa rin yan. For this day pa lang po yan, so nag-expect pa po tayo sa susunod na araw na magtaas pa yung presyo ng egg. Pagdating naman po sa karne, last week pa po nagtaas lang 5% ang mga supplier. So, kumbaga sa 300 pesos na kilo ng karne, naging 350 na po siya last week. So, by this week po, nag-expect po tayo ng pagtaas din po. So, kung mga supplier natin, nakahold na po sila. Nare-ready na rin po sila sa price increase natin starting tomorrow. Pero napansin ko lang dito sa binigay sa akin na presyo sa mga Ay, gulay, no? paalam po. Marami mga nanay na Traffic. sa atin